Stop scrolling. Makinig saglit. Si Master Gito, may gusto lang akong itanong. Ilang likes ba ang kapalit ng isang buhay? It's real talk time. Ready, crew? Let's roll! Yeah, I start to question myself. I start to think, maybe I'm not a good person. Maybe I don't deserve to be happy. Maybe I don't deserve this. What if I just died? Let's roll! In a world full of comments, one post can save or destroy a soul. Who was Eman Atienza? A daughter, a dreamer, a voice for the silent ones. Emmanuel Hung Atienza, 2006-2025. Anak ni na Kuya Kim Atienza at Felicia Hung Atienza, isang pamilyang kilala sa talino, puso at kabutihan. Born February 8, 2006, Filipino-Taiwanese. Lumaki sa Maynila, isang batang tahimik pero puno ng talento at pangarap. Mahilig sa sining, sa fashion at sa pagpapahayag ng sarili. Bukod sa pagiging model at content creator, si Eman ay isang artist at photographer. Siya ang dating president ng Photography Pals Club sa high school at aktibo sa mga art exhibit at creative projects. Mahilig siyang maglaro sa ilaw, shadow at emosyon sa bawat kuhang larawan. Habang nasa Los Angeles, nagpatuloy siya sa painting at digital art. Madalas mga obra na malungkot pero may liwanag sa dulo. Sabi nga niya noon, "Art saved me more times than people ever did." Noong 2024, lumipad siya patungong Los Angeles para sundan ang pangarap na maging designer at model. Doon niya sinimulan muli ang buhay, bago, malaya, puno ng pag-asa. Pero hindi madali ang landas na yon. Mula pa nung bata, naharap na siya sa bullying. Mula sa yaya niya, sa high school friends, at paulit-ulit sa social media. Sa interview niya kay Tony Gonzaga, ikinuwento niya kung paano siyang nilait dahil sa hitsura at background niya bilang Nepo baby. Hindi niya inakalang babalik ang mga sugat na yon sa LA kung saan sinubukan niyang maging vulnerable sa followers niya. Social media influencer. TikTok, 818,000 followers. Instagram, 193,000 followers. Gamit ang kanyang boses, ipinaglaban niya ang usapin ng mental health, bullying, at self-love. Nag-share siya ng kwento tungkol sa isang stalker na nagpadala ng death threats at paano siya lumaban pabalik sa pamamagitan ng pagiging open at honest, brave, relatable. Pero sa huling post niya sa Instagram, ilang araw bago ang trahedya, nag-post siya ng litrato ng isang masked murderer. Isang creepy figure na parang hinintay na ang dilim. Fans ngayon ay naaalala yon, kasama ang mga hate comments na bumaha sa section niya na parang mga bala na hindi nakikita. October 22, 2025, Los Angeles, California. Reports confirm suicide by hanging sa kanyang apartment. A tragic end for a life that still had so much light to give. It's with deep sadness that we share the unexpected passing of our daughter. The Atienza family, hindi lang pamilya ang nagdalamhati. Si Heart Evangelista. Eman, you were a light. Billy Crawford, Marian Rivera, Gabby Garcia, Kylie Verzosa, lahat nag-post ng tributes. Kahit ang Sparkle GMA Artist Center naglabas ng statement, Eman was more than a youth icon. She was a fighter for kindness in a world that often forgets it. Ngayon sa social media, puno ng condolences at galit sa mga bashers. Where were you when she needed support? Tanong ng marami. Hypocrisy, iyon ang pinakamasakit. Sa Pilipinas, halos kalahati ng mga kabataan edad 13 hanggang 17, mahigit 40%, nakararanas ng bullying, online man o offline, ayon sa UNICEF. Globally, 41% ng kabataan nakakita ng cyberbullying at 60% ng teens nakaranas na epekto, depression, anxiety at sa pinakamasaklap, suicide. Tulad ni Eman, 19 years old, puno ng pangarap, unti-unting nabubura dahil sa mga salitang binabato ng mga taong walang mukha. Ang social media, parang lansangan ngayon. Dati may siga sa kanto. Ngayon may siga sa comment section. Mga batang tulad ni Eman, hindi lahat ng nilalait mo online ay matatag. Hindi lahat ng pinagtatawanan mo ay makakabangon kinabukasan. Yung joke lang para sa'yo, baka yun na ang huling patak sa basong puno na ng sakit. Kaya bago ka mag-comment, tanungin mo sarili mo, may mabubuting idudulot ba to? Kasi minsan, hindi baril ang pumapatay sa tao, hindi bala kundi keyboard at masasakit na salita. Kung di mo kayang mag-encourage, manahimik ka na lang.
Mas okay ng tahimik kaysa makasakit. Ngayon, sagutin mo ako. Ikaw ba ang matalino o ikaw ang malupit? Hindi lahat ng tahimik talo. Minsan, sila lang ang tunay na may karunungan. Yan ang tunay na kwento. Real Talk with Master G, keeping it real. Stay curious, stay kind, like, share, subscribe.